Ito ang part 2 ng For Heavenly Kings Battles. Compilation ito ng mga shorts na ginawa ko dati na hindi ko na i-upload sa my YouTube. You can agree or disagree sa may analysis na ito, pero sabihin niyo kung bakit sa may comment section. By the way, nag-upload na nga pala ako ng continuation ng series para sa mga members. Bumabawi ako sa mga members ngayon at bala ko na ibalik yung 7 videos na advanced na perks for the members. Ito naman ang third matchup natin. Ito ay sa pagitan ni Benimaru at ng isa sa mga Primordial Angels na si Obera. Sila ang pinagtapat ko sa may matchup na ito dahil silang dalawa parehas na magaling na commander. For the first box, which is intelligence / combat experience, ibibigay ko ito kay Obera kasi si Obera ay katulad nga din itong si Benimaru. Isa din siyang magaling na commander and matagal nang expose itong si Obera sa mga laban. Simula pa lang nung una, siya na talaga ang nagka-handle sa mga cryptids. Parehas naman silang malakas nitong si Benimaru sa may category na ito. Pero for me, mas malakas pa din sa part na ito itong si Obera. For the second box naman na skills, strength / power, ibibigay natin ito kay Benimaru. Gamit ang administrative privilege nitong si Obera, in-raise niya ang kanyang Salvation King Azrael na ultimate skill para mawala ang control sa kanya ng kanilang kalaban. Bumalik kay Michael ang ultimate skill na ito, habang itong si Benimaru naman ay user ng ultimate skill. Ito naman ay ang Blazing Sunlord Amaterasu. When it comes to raw power, I think mas malakas itong si Benimaru. For the third box naman, which is durability and defense / mana reserve, lamang pa din dito itong si Obera. Although babae siya, tanky din itong si Obera and 4 times na mas mataas ang existence points niya compared kay Benimaru. Meron siyang EP na more than 20 million, habang 5.5 million lang ang overall existence value nitong si Benimaru. Ibig sabihin, bukod sa tanky na siya, may advantage pa siya when it comes to long battles. Kaya sa may matchup na ito, for the first time, mananalo ang team nitong si Namilim. Ito naman ang final matchup natin. Ito ay sa pagitan ng pinakamalakas na members ng For Heavenly Kings ng dalawang panig. Ito ay ang matchup ni na Diablo at Midley. After kong mabasa ang pinakalitas na volume ng light novel, which is volume 20, na-realize ko na si Midley pala ang pinakamalakas sa may For Heavenly Kings nitong si Milim. At sinabi din ito mismo sa may light novel na nasa level daw siya nitong si Diablo. So instead of Obera, siyang initapat ko sa ating Primordial Demon. So for the first box, which is intelligence / combat experience, lamang dito itong si Diablo. Kahit na gaano pa karami ang combat experience nitong si Midley at kahit na sparring partner pa siya ni Demon Lord Milim, Primordial Demon itong si Diablo at sparring partner naman sila ng Lord of the Darkness na si Gay Crimson sa loob ng Demon Realm. Malapit ang level ng intelligence nitong si Diablo sa level ng intelligence nitong si Raphael Sensei, kaya sigurado na si Diablo ang panalo sa may part na ito. For the second box naman, which is skill, power / strength, panalo din dito itong si Diablo. As far as I know, hindi user ng ultimate skill itong si Midley, habang itong si Diablo naman user ng Temptation King Azazel. For the third box naman, which is durability, defense, and mana reserve, I think ibibigay ko ito kay Midley. Maybe mas mataas ang amount ng mana nitong si Diablo, pero masyadong mataas ang defense nitong si Midley. Mataas din ang kanyang durability dahil matigas ang kanyang body, pero still ay 2-1 ang score natin. Kaya ang panalo sa matchup na ito ay ang Black Primordial na si Diablo. Again ay panalo na naman ang team nitong si Rimuru. So ito naman ang summary ng ating mga hypothetical battles. Ang unang matchup natin ay sa pagitan ni Gopta Atranga versus former Demon Lord Frey, kung saan nanalo itong sila Gopta Atranga. Then ang pangalawa naman ay ang laban sa pagitan ni Shion at former Demon Lord Carrion. Again, sa matchup na ito Tempest ang nanalo. Ang third matchup naman natin ay sa pagitan ni Benimaru at ng Primordial Angel na si Obera. Ito ay laban ng dalawang commanders, wherein unfortunately talo itong si Benimaru. Ito ang unang pagkatalo ng side ng Tempest sa mga matchup natin. Then for the final matchup naman, ito ang laban sa pagitan ng dalawa sa pinakamalakas na For Heavenly Kings ng dalawang panig. Ito ang hypothetical battle sa pagitan ni na Diablo at Midley. Magka-level itong dalawang ito. Sinabi ito sa may light novel, pero para nga sa akin, lamang pa din itong si Diablo sa kanya. Kaya again, panaluli dito ang side ng Tempest. 3
3-1 ang score natin in favor of Rimurus for Heavenly Kings. Kung hindi kayo sang-ayon sa mga resulta ng mga matchups na ito, pwede nyo naman i-comment sa may comment section. I-comment nyo kung bakit hindi kayo sang-ayon and kung sa tingin nyo, sino dapat ang nanalo.